Dili siya mo next. So, maklaro naman ka ha. Yes, ma'am. Okay, so let's begin. So, this is introduction to hydraulics. So, ang hydraulics is under na siya sa engineering mechanics. Ang atong ibalik ang kuan, ang ato ang engineering mechanics na kuan, wait lang. Dili na lang sana kayo na kung kuan ha kay mo hinay sa mot. So atong itakol balik karon ang atong engineering mechanics. So ang engineering mechanics na siya tulo ka branches. So ang number 1 is ang mechanics of rigid bodies. So number 2 is ang mechanics of deformable bodies, and ang last is mechanics of fluids. So kaning mechanics of rigid bodies diri na fall ang atong statics and dynamics. So humana ka mo statics no? Humana pud mo dynamics. Am I right, class? Yes, ma'am. Okay, so ang ato da yung mechanics of deformable bodies or atong gitawag og strength of materials. Diri ato ang theory of elasticity and plasticity. So I know murag mo na sad mag strength of materials no. So ang sunod dayon nato nga itakol kay man naman mo aning duha, so diri din ta sa mechanic of fluids. And ang atong mechanics of fluids nato siya duha ka branches, which is ang fluid statics and fluid dynamics. So when we say fluid statics, mo na siya ang fluids at rest, and ang fluid dynamics in motion ng ato ang fluid. So dili na lang nako kayo i go deeper kay maginahinay man ta karon dira padulo. So a little bit background, ang mechanics of deformable bodies or strength of materials, diri atong gistudihan ang kuan sa atong materials, ang iyang composition or iyang strength nga naa sa iyaha. So that is very important sa ato nga mga engineers because kailangan nato ilailahon atong mga materials nga gamiton, mag-design ta unsa day ang mga capacity ana niya. And then ang mechanics of rigid bodies, under sa statics, ato ang mga gipangsabihan diya nga mga kuan is katong mga kanang at rest ra or katong ang iyahang uh, in equilibrium, or ang sunod dayon is kaning dynamics nga atong gisabihan diri ato nang nanay mga kuan, nanay mga changes, for example velocity dili na constant, or nanay mga kanang movement ang ato ang mga gipang studyhan. So karon proceed na din ta sa atong mechanics of fluids. So diri na ta mag-focus. So what is mechanics? It is a fundamental field of study in physics and engineering providing the principles and mathematical framework to describe and predict the behavior of objects, whether they are at rest or in motion. So, mo ni ang ato ang mechanics. So, it is a kana field of study. So, diri field of study, under then diri ato ang mga kailangan or mga katong mga uh, necessary nga mga kanang behavior sa ato ang mga objects nga ato ang ginastudihan, or kanang whether they are at rest or in motion. So ang fluids uh, gamit kaayo diri because ang fluid man god naa siya at rest na po in motion, which is kanang kailangan nato mastudihan as mga engineers. So, fluid is a state of matter that lacks a fixed shape and can flow when a force is applied. Unlike solids, which have definite shape and volume, fluid can change shape and conform to the shape of its containers. Fluids can exist in both liquid and gas forms, and they are a fundamental part of our physical world. So, ang fluid, so atong mabantayan no wala siya fixed nga mga kuan nga mga shape, unlike sa mga katong gistudihan sa atong statics and mechanics nga usually na sila yung mga kuan or na sila yung mga fixed na nga mga kuan shape, like sa mga solid na kumbaga ba kani siya kung unsay shape sa iyahang container,
mo follow pud siya kung imong sudlan nga shape is rectangle, so ang forma pud niya mo haom ra sad siya nga pa rectangle. And then ang iya pong volume dili pud siya mag-change pud siya, depende pud sa imong shape, sa imong kuan, sa imong let's say sa imong container. For example, kung naka-circular siya, do ang iyang volume dili mag-change, pero ang form sa iya, ang form sa to ang tubig kuan siya, mag-follow siya kung unsa to, kung circular circular, kung naka-rectangle ingana siya. So kani siya, pwede siya sa liquid and pwede po siya gas. Kay usually usa, di ba, pag masubrano kainit ang ato ang liquid mo turn into gas. So muna ato ang mahimamat din hiya. And then ang gibutang diri, they are a fundamental part of our physical world. So di ba ang ato ang earth is mostly composed of water. Maski kita as human beings kay mostly nagid pud tay kuan kanang composition of water. Natay kuan plasma, di ba, apil man plasma na blood na kailangan na to permi ang water sa tuang body, di ba? So kanang part jud siya sa tuang physical world, maskin sa tuwa as individuals. And if i-combine na to ang mechanics of fluid, it is a physical science dealing with the action of fluids at rest or in motion, and with application and devices in engineering using fluids. Diba? Kung may tag mechanics, diba, it is a study mo siya branch of engineering or physics nga dealing with the principles and mathematical frameworks to describe ang behavior sa atong mga objects, whether it is in motion or in at rest. So if i-combine ang fluid ug mechanics, kanang mahimo siyang study about sa fluids with the application of engineering principles and mathematical framework with regards to the behavior of the fluids, may it be in motion or in at rest. So included na po diri ang application sa mga devices nga pwede na to magamit sa mag-design or mag-design or kanang to make something to make something sa fluid para like nahimo siyang mga equipment or mga sa baka ng makatabang sa atoa. So mao na siya kung ato siyang i-combine. So ato karon ato i-differentiate unsay kalahian sa solid, liquid and gas. So ang solid are characterized by their rigidity, fixed shape and resistance to deformation. In solid, the particles or the atoms, molecules, or ions are closely packed together and they vibrate in place but do not move past one another. So, kung makita nimo sa picture, ang iyang composition, grabe ka compact, di ba? So, igon lang siya mo vibrate, pero dili na siya makamove. Kaya tungod kay sila kanang dense kay ba kanang compacted kaayo. So, mo na ang characteristic sa ato ang solid. While ang atong liquid are characterized by their ability to flow and take the shape of their container. So they have distinct properties that differentiate them from solid and gases. So kung ato po siyang tanawon sa iyang iyang composition, dense siya but napay gagmay nga space nga kanang enable them to flow. So maka-move sila. Dayon mo nang hinungdan pod na mo take sila sa shape sa ilang container mo na ang liquid. And then, ang gas naman are characterized by their lack of fixed shape or volume and their ability to expand to fill the container they are in. So, unlike solids and liquids, which have particles that are closely packed together, gases have particles that are more spread out and move freely. So, kung ato po diyang tanawon niyang composition, grabe siya kalagyo, di ba? So, kanang ang difference po nila sa liquid kay pareha man sila maka-move, pero ang sa liquid man god medyo dense na siya na dili na siya mo expand, but ano lang siya, maka-move lang siya, unlike sa gas nga lagyo kay siya, pero ang nakalahi pod niya yung ability nga lahi sa liquid is that example ibutang nimo siya sa isa ka container, do dili siya compact bitaw nga kanang kumbaga kung sa Binisaya pa, kung imo siyang ihuwa dito dili siya makapuno largo, pero naa siya ability nga mo expand siya nga iya tong i-maximize ang area nga makulukop to niya. So ingon na pud ang ato ang gas.
So, the two major branches of fluid mechanics, so mo ganina no, fluid statics, which deals with fluid at rest. We have fluid dynamics, concerned with fluid in motion. So now we will define what is hydraulics. So the term hydraulics has its origins in ancient Greece. It is derived from the Greek word hydraulikos, which is a combination of hydor, meaning water, and aulos, meaning pipe or channel. So therefore, hydraulics essentially means water pipe or water channel. It also deals with the application of fluid mechanics to engineering devices involving liquids. So, kung imo siyang ikuan sa iyahag yung pangalan, mahulog nga mahulog nga ang iyang translation into English is kuan ra di ba um, water channel or water pipe. Pero naman siya kuan diri na siya pahabol ba, it also deals with the application of fluid mechanics to engineering devices involving liquids. So mo ning naka-the same niya sa fluid mechanics sa ganina nga gi-define bitaw niya na sa tuyong giingon diri. It is a physical science dealing with the action of fluid at rest and in motion and with application and devices in engineering using fluid. So mo diha sila nagtagbo class. And then, ang application po aning hydraulics or fluid mechanics sa totoong buhay, so yung ni class, if mag-design ta og canals, kailangan na to ma-solve, di ba, pila ang muagi dira capacity ana dira nga ay unsa kadako ng water nga gaagi din haa. So nganong kailangan man nato siya para makabalo ta pilay pressure or gaagi dira ang tubig para makabalo ta unsa kadako atong kanal. So the same ang principles niya no kung mag-design ta og dams. So kung mag-design ta og dams, like for example kailangan na to kaning nasa picture, kailangan na to kanang mabal-an pila ang kaning amount aning water nga mo ipugngan sa dam. Pila man na siya, pila man ang pressure nga kailangan nato i-resist or kailangan i-resist sa ato ang dam. So dira din mo gawas. If ma-solve to nato to nga pressure or force, aya na to ma-designan kung unsa ka strong ang ato ang dams. So mo nang importante kayo ang fluid mechanics. So another one is kaning mga hydraulic kaning UTM or kanang universal testing machine. So manong matingala ta nganong yun sa na siya pagkuan nga mo ano siya mo up and mo down yun sa na siya. So dira na to makuan dira na siya sa principle sa to ang hydraulics or fluid mechanics. Aning forklift nganong mo taas baba ni aning iyahang lift, di ba? Ani na to ang crane, di ba mo saka mo taas. So naa siya dira po kaning mga heavy equipment diri na mga backhoe, di ba? Na ay sa mga tawag ani nila mga apay sa tawag ani di ko ka bulldozer. Diba? So kana sila mga grader. So kinagagamit ng mga hydraulic nga mga principles para ma-design na siya. So mo na siya kanay napoy jack diri kung atong ipasaka atong mga sakyanan kung nga flat ang ligid ingana. So naa siya mga importante murag sa atong sa atong sayano lang nato nga panghunahuna ba wala ta nakakuan nga apil day sa fluid mechanics or pinaagi day siya sa fluid mechanics nga principles nga naka-design sila og mga ingani nga equipment or mga ingani nga mga structures. So sa atong chapter 1 or atong makuan diri ang properties of fluids. So diri atong topic mga topics nga ma-tackle is ang types of fluid, mass density, specific volume, unit weight or specific weight, specific gravity, viscosity, dynamic viscosity, kinematic viscosity, surface tension, capillarity, compressibility, pressure disturbances, property changes in ideal gas and vapor pressure. So for now, taman lang sa topic 5. Karon nga kuan kay medyo na late ta and then dili sa duganan nga ma-information overload bulargo. First para ba nato? Okay? So at least kani diri sa mga basics kana kuan na inyo ang foundation kana kay kani manggod sila magamit ra nato padulong sa halos sa ending and magamit ninyo pag abot ninyo sa geotech o sa foundation engineering. So basically kailangan ninyo ni siya nga mga information. So balik ta sa type of fluids, natay
ideal fluids and real fluids. Then under sa real, ano ideal fluids, wala naman tayo lain makuha ni kay ideal gani, let's say atong gi-assume nga perfect siya ba. So ang kaning real fluids na siya kuan duha pod ka branch na Newtonian fluids and non-Newtonian fluids. And then ang non-Newtonian napod siya pseudoplastic fluids, dilatant fluids, Bingham fluids. So ato na siya karong isa-isahon. So ang first nato nga discuss is ang ideal fluids and real fluids. So unsa man ni sila? When we say ideal fluids, a fluid that is incompressible and has no internal resistance to flow. So zero ang viscosity ani. So unsa nang viscosity ma'am? Kana bitong kalapot sa ato ang fluid. Diba kung may ka og tap water, kung kabantay mo sana atong drinking water gud mo ingana. Diba kuan kay na siya kusog kay mo flow, pero ay kumpara nimo sa oil, diba ang oil kay galanay kung imong ipaagas, galanay ba hinay. So mo na ang viscosity ang iyang kalapot. So kung mayroon tag ideal fluid, zero ang yang viscosity ana. So dili siya lapot. Perfect nga iyang pagka-flow, walay pagkalapot-lapot. So these fluid are imaginary in nature, which means they do not exist in nature. So sa totoong buhay, dili na sila exist. Pero ato ni siyang ginabuhat for design purposes, for study purposes. So ang closer example ani is air and water due to its less resistance. So katong water nga mga tap water or kuan kay, di ba makita ninyo kuan kayo sila kanang kung ato silang ipaagas diretso mo agas. An AirPod yun, di ba? Kuan na kayo. Kung example, maghuyop ka, bugar na lang walay lapot nga dili murag bitaw ga kuan sa iya gapugong nga dili siya mo sa tawag ani mo fly mo nga na ba mo spread. So mo na kanang wala kay siya resistance. So what is the characteristic of ideal fluids? So number one is it is assumed to have no viscosity and hence no resistance. So kay no viscosity, walay lapot, so walay resistance sa iyahang flow. Incompressible, so dili siya makompress kung let's say magbutang ka diha og kanang water sa let's say sa glass niya, imo siyang i-compress, dili siya makompress. Number three is have uniform velocity when flowing. Because in real life, ang velocity sa ato ang water maglahi-lahi na siya in every section. Pero din niya ato siyang gi-assume nga uniform ang iyang velocity. So no friction between moving layers of fluid. Kay kanang no friction pasabot las example magpaagas ka o kuan kanang tubig sa isa ka pipe. Diba pag ang contact between the pipe and the water na sila friction. Mo nang hinungdan nga na dili uniform ang velocity kung mag-flow sila kay na may friction mapugong sa so katong nag-ibabaw usually atong ang nasa wala nag-contact sa ato ang pipe mas paspas to siya mo agas unlike atong nay contact sa pipe. So because na ay contact na ay friction mao nang dili mag-the-same ang ilang velocity. Pero diri sa ideal fluids wala na siya gi-consider. So ato siya gikuan nga walay friction diretso ang naay contact sa ato ang pipe and walay contact same ra ang iyahang kuan agas. So walay friction. And number 5 is no eddy currents or turbulence. Because walay friction, so wala gyud may ngani nga mahitabo. And then next is ang ato ang real fluid. So a fluid that possesses at least of some resistance to flow or viscosity or all fluids existing or present in the environment. So kani siya mo ning mga naadjay mga atin pa ng resistance bitaw sa viscosity. Nay nag-raise og hand. Then Recto, nag-raise ka. Sorry ma'am, napindot ma'am. Okay na, no problem. And then, so, ang fluid na example ano is tanan makita nato sa environment. It could be kanang mga tap water, mga salt water, mga oil, lahat ng mga fluid like pwede blood, pwede mga unsa na to nga makita diri sa ato ang real world. So what are the characteristic of ideal fluids? So number 1 kay exhibit infinite viscosity. So opposite lang sa ideal. So depende po ni sa kuan sa ato ang water. Example, ang oil
kumpara nimo siya sa water, mas dako gyud og viscosity ang oil kumpara sa ato ang water. So non-uniform velocity distribution when flowing. Mo na ni akong gi-explain ka ganina na if naa sila contact between example katong sa pipe, because naa siya kanang friction between the pipe and the water nga nay contact, katong nasa ilalom niya nga nay contact, mo to'y mahinay siya kay na may friction, unlike atong walay contact sa ibabaw nga mag-continue lang yung flow, but in the long run maghinahinay siya na siya na siya effect bitaw hinahinay sa katong babaw sa naay friction, babaw niya hangtod padulong sa katong pinaka-top gid sa atong water. So maka-affect siya. So muna nga naa siya kanang mahitabo nga non-uniform nga flow. So mo na siya ang ihang explanation. And compressible, so vapors and gases, so kani siya makompress siya dili pareha atong sa kuan niya kuan nato nga wala jay compressibility mahitabo. And experience friction and turbulence in flow. So kung naay mga friction, so dili gid dili uniform velocity, and it naa sad siya turbulence sa iyang pag-agas. And next na to discuss is ang Newtonian fluids and non-Newtonian fluids. So Newtonian fluid is a fluid in which viscosity is independent of the shear rate. In this type of fluids, the rate of deformation is directly proportional to the shear stress. So kabalo naman mo sa ng shear rate, no? So katong ngayon sa mo di man ay friction, di ba? Di ba ang shear is parallel na siya sa force nga atong gi-apply. So let's say ang share nimo is ang water nimo is mag-agis siya sa pipe, di ba na sila friction nga gakahitabo, so na sila shear stress or nga gakahitabo between sa ato ang pipe and sa atong water. So ang ato ang Newtonian fluids magdepende siya sa directly proportional siya sa shear stress nga na-create ato between sa atong water and ang ato ang pipe. So example na siya. Example, water, air, alcohol, glycerol, and etc. Single phase fluids made up of a small molecule are generally Newtonian. So muna mga example ha, mga Newtonian fluids, water, air, alcohol, glycerol, ano sila. And non-Newtonian fluids naman is a type of fluid whose viscosity or resistance to flow changes when it is subjected to different levels of shear stress of strain rate. So in simpler words, it doesn't follow the standard rules of fluid behavior outlined by Newton's law of viscosity. So mao pud na ang ato ang non-Newtonian fluids. And then ang next na to discuss is kaning pseudoplastic, dilatant, and Bingham fluids. So unsa ni sila? Ang pseudoplastic fluids are a type of non-Newtonian fluid that becomes less viscous or thinner as the shear rate or rate of deformation of flow increases. In other words, when you apply force or stir a pseudoplastic fluid more quickly, it flows more easily and becomes more resistant to movement. Kabantay mo class kana example magkuha ka og mag-inom ka og coffee, dayon imo siyang i-stir bitaw. Kung imo siyang paspason og stir, di ba mo paspas pud siya og tuyok, labi ibutan siyang buhian, di ba mo mas mapaspas siya mo na siya ang ato ang ginakuan sa pseudoplastic fluid. Kung imo siyang applyan og force, mas mo easy ang mas mo gamay ang resistant niya sa ang iyahang resistant niya sa let's say friction bitaw, mas paspas ang iyang flow kumbaga. And then, ang dilatant fluids naman, sometimes called a shear thickening, is a type of fluid that behaves in the opposite way compared to the typical fluid. Instead of becoming thinner when force is applied, a dilatant fluid becomes thicker and more resistant to flow as the shear rate increases. So, bali po din sila sa pseudoplastic. Kung ang pseudoplastic, kung mag-apply ka og force, mas madali ang iyahang flow. For example, kato kung sa imo mag-stir ka og coffee, kung imo siyang i-stir, paspason nimo, mas mapaspas po ang tuyok-tuyok niya, di ba? Ang dilatant naman, kung mag-apply ka og force, mas mosamot mo hinuon siya og ka stiff or mas mudako ang iyang resistance. And then, ang Bingham fluids naman is a type of non-Newtonian fluid that exhibits a yield stress
or a minimum amount of force or stress required to make the fluid start flowing. In other words, a Bingham fluid behaves like a solid until a certain force is applied, after which it flows like a liquid. So kani naman po siya class is kaning type of fluid na kailangan nimo siya og certain nga force or certain force na i-apply para maka-create siya og stress nga maoy murag gatuklod sa iya nga mo move. Kung dili nimo na ma-reach na nga certain force, dili na siya mag-flow or mag-move. So mao na ang Bingham fluids. And then dili na din ta sa ato ang mass density. So maginihinay na ta og kuan class kanang solve. So kaning nga mga basic di dapat ato jud ning familiarize sa master ginato ni. So ang number 1 is mass density. So what is mass density? So density refers to how much mass is contained in a given volume of fluid. For example, naa kay volume, dayon na mass din haa. Pila ang mass ana nga pila ang mass ana niya with regards ato na volume nga given. So it is a measure of how closely packed the molecules are within the fluid. Density is typically denoted by the Greek word rho, kani siya nga kuan. And it's a unit, kilogram per meter cube. So kailangan best friend na gininyo ni nga mga kuan units. Kailangan memorize gyud din yan eh. Kanang kuan sa siya class kanang nag-abot ninyo sa review, usahay man gud tungod sa kadagan sa formula, di na nimo ma-memorize or malimtan nimo. So usually ang gakahitabo sa amo ginagamit na mo ang units kanang mura bitaw timan-an na ma-solve na namo ang problem pinaagi sa kilogram ay kanang units. Let's say for example, ang ginapangayo is ang iyahang unit is ingon ani. So among pamaagi given ang pangita na pamaagi nga ma-solve to gamit lang ang mga given nga kuan nga let's say gamit lang ang tanaw lang namo ang mga unit. So sao na mo pag-cancel sa mga unit ba para ang katong answer namo mao to ang mabilin pag i-cancel na mo ang mabilin is kato na lang nga unit. So nya ang katong gipangayo pod niya nga sa problem is kato ang unit. So among baga mura siya ga-back solve di ba using ang mga ano lang ang mga unit. So soon pag ma-memorize na ninyo or ma-master na ninyo sa sige niyo solve ma-realize na ninyo nga masayon di ay gamiton ang kaning kuan kanang units na lang murag pwede ra malimtan ang mga formula. Let's say for example na kay given nga kanang inani kanang density unya pangitaon ka sa mass di ba mass. So pangitaon ka sa mass sa imuhang mas ipangita sa problem. So, di ba kung ang density naka kilogram per meter cube. So, ang ipangita is mass man. So, dapat ang mabilin sa imuhang answer is kilogram. So, nga na mong pagka-solve, kilogram. So, dapat among una i-times na mo siya og naka meter cube. So, unsa man ang meter cube, di ba volume na siya. So, dapat ang answer na mo nga ni ha kung naka kilogram meter cube density kumbaga ang given ipangita mo sa weight. So, ang among strategy ana sa una, nakalimot mi sa formula sa density. So, among strategy sa una, tanaw na mo ang unit na ang density naka kilogram per meter cube. Nya ang among hanapon is kilogram. So, unsa una mo nga makancel ng meter cube. So, di ba, para makancel ang meter cube, dapat na meter cube sa ibabaw. So, unsa man nimo na para magka meter cube sa ibabaw, times po nimo og volume kay ang kanang naka-cube volume man na. So, ang amo yung una na dapat ang density i-times na mo sa volume para makuha na mo ang kilogram. So, wala mi ka memorize sa problem pero pinaagi sa ato ang given nga mga units ma-solve ra. So, ingana lang siya. So, again, kung SI unit, kilogram per meter cube, and pag English unit, naka-slug per feet cube, and pag naka-metric is naka-gram per centimeter cube. Sa usually ang ginagamit is kilogram per meter cube man, but it's very kanang safe nga kabalo pud mo ana dili lang sa isa baga
kanang dili lang sa kanang SI unit basin di ay maturiring ang inyong maestra like ako matuturiring ko kadali ang akong ipangayo sa inyo is metric unya kamo nagka unit SI unit diba so magpura-pura pa mo og convert niya usab pa kayo mag-convert kung di ka memorize unless kung ang gamiton ninyo is 991 ES gyapon nga nana siya conversion di ba so mas better nga inyo lang na-memorize ng tulo ha. So, sige man po na ninyo kahimamat diri so I think ma-memorize na ninyo. And dili sad ko ga index card ha. So ano gid na kanang dapat ka-memorize gid mo. So naatay formula for density. So for liquid we have density is equals to mass over volume. So dapat memorize na ninyo na sa yun mo density mass over volume. So dapat memorize. For gas, natay density is equal to P over RT where kaning sa density sa liquid kanang mass diha mura na siya ang mass sa tuang kuan sa tuang let's say fluid naka kilogram o volume naka it's either naka meter cube or naka feet cube or naka centimeter cube pero napoy mga twist ang mga teacher uban ha like for example naka kilogram ang ato ang given nga kuan mass nya volume naka feet cube so kamo di po mo magdinanghag ha inyo pong tanaw-tanawon nga oy naka feet cube man ni or naka millimeter cube so dili pwede ha nga kilogram per ano nimo millimeter cube so imo convert into meter cube para di ka mali so ingana ra so sa gas nga P over RT we have where we have P as the absolute pressure R as the gas constant nga na joule per kilogram Kelvin so kung ang given gani sa ato ang sa ato problem is naka Celsius so hindi ka po ng mga pamantayan i-convert ka din yun to degree Kelvin ha kung naka Fahrenheit siya i-convert ninyo into Kelvin kung kung Celsius ang given pero kung naka Kelvin na largo na kung Celsius ang given ang formula is that is just 273 plus degrees pila to ka degree Celsius so naaman mo i-copy na itong book di ba katong 9 and ito kung gihatag nga kuan reference gamitan to ninyo ang volume 9 and 10 so kung naamo adto sa mga first few pages nakabutang dito ang formula sa temperature kay nato siya table F-.1 formulas for unit conversions na siya dito so kaning mga basic nga pag-convert of conversion dapat ka-memorize mo na ha sabi ning kuan mga length masses inyo nang memorize pati ng mga volumes and temperature kaya dili na ba ko gahatag og kuan di ko gahatag og ng index card kay murag na anad na ang mga kuan na index card pero kung dili ko mag-index card memorize na din ninyo and then ang T ani is ang absolute temperature in Kelvin okay and then let's proceed so ang topic 2 naman nato is mass density so kanina is balik naman ko so kung ang mass density nato example din hiya class kaning sa left side nato siso nga naay same volume but ang sulod nga mass is different so muna akong ingon sa inyo kaganina ang density is kanang how much ang mass in a given volume so example kani diri anatay mga bola nga gisulod ang isa sa right side na ay daghan yang gisulod and then ang pikas gamay ra so pareha sila og volume pero ang cadence niya is mas bugat itong mas daghan ang solids nga gisulod and same pud aning nasa right side kining glass of mga fluids different fluids so diri makita na to nga ang honey siya ang mas dense so kung kinsa tong mas dense mo mas siya ang mapailalom and then ang next is corn syrup and dish soap water and then vegetable oil so kasabot ani class mas gaan ang atoang vegetable so mas dense siya
So what is absolute pressure? Kaya di ba naman kagaya na sa formula na raw, ang P is absolute pressure. Ito na din ha. So, unsa din na siya. So, ang absolute pressure is the total pressure at a given point in a fluid, including both the atmospheric pressure and any additional pressure due to fluid itself. Let's say for example, class, ipangayuan ka, balik na ako niya, pangayuan ka o kuan, absolute pressure aning sa water with food coloring kuan ang na lang ang kanang kuan water lagi. So diri kung pangayon kag pressure ani, i-add pa nimo ang pressure aning vegetable oil plus ang atmospheric pressure class. So ingon ana siya. And for example, ipangita po ang at point diri sa kaning honey nga part. So i-add pa nimo ang atmospheric ang pressure sa corn, sa dish, sa water and sa vegetable plus ang atmospheric pagitla. So mo na ang atong absolute pressure. P gauge plus P ATM. So naatay mga mga approximate room temperature densities of common fluids kanina diri nga table. So mga gipang kuan ni approximation ani nga mga sobdaan na ni class. So atoan na lang ani not necessarily nga inyo ganing memorization kay it could give pwede nga ibutang kani sa problem and dili na siya necessary nga memorization gid ninyo. So kani siya na mga quandary fluid name sa fluid and then na siya equivalent nga density in kilogram per meter cube. So muna ko ngayon sa inyo ang mas gina-use jud is naka SI unit siya pero kanang it is very important pod nga kabalo ta sa pag-convert aning kilogram per meter cube into slug per feet cube or grams per centimeter cube kay ug matolering lagi no. So dapat kabalo ta bisag usahon tagbali-bali. Okay? And then now we will have examples. So example number 1. So a reservoir of glycerin has a mass of 1,200 kilogram and a volume of 0.952 cubic meter. Find its A is weight, W, B, mass density, or rho. So what is weight? So ang weight is basic no, so kabalo gid mo sa pagkuha sa weight. So kung nakabantay mo class nga kanang mga nagbutang mo kuan ba sample mga biodata chikadura kay kuno biodata fill up mo ana naibutang to di ba weight usually mag-weight or kanang mag-apply mo let's say mga name, age, weight, height. O ibutang nimo pagbutang nimo weight kay ay mo ibutang dito is para sa ako I am 50 kilogram. Muna, di ba weight, pag may kag weight, pila mo timbang or pila mo weight. Di ba mo ito is, kung ako pang tanong ko, 50 kilogram. Pero that is a misconception nga, di na nato ma-change. Kung dili ka gaskwelaan, di na mo ma-change. Kung tanong ko, pila mo weight, mo na ko nga 50 kilogram. But when we say kilogram, that is mass. Di ba? Mass na siya. Kung naka-remember pa mo. Mass na siya. Dapat i-times panato na siya og 9.81 para mahimo siyang weight. So, let's say for example, i-ask ka, pilay timbang, palit ka sa merkado. Ano ka sa merkado nga, pilay timbang, aning isda, Nga ka lang timbang nga, kilogram. Kasi kung mayon si auntie, mayon na imong ipaitan, isa na ka kilo. Timbang na imong ikuan, weight ba imong gi-ask, diba? Pre-weight ka na. So, isod na kayo mo i-change yung mayon pa 1,000 times 9.81, diba? So, muna ang mga misuse nga mga words. Kung pangutanan ka pila imong weight, ang imong itubag, press ako, 50 kilogram, but that is not weight, that is mass. So, dapat kung pautanon di ka, what is your weight? That is 50 times 9.81. So, ang ako din weight is 490.5. So, pero ka na, di na nato ma-change. Kaya mo na may naandan. So, muna ko ingon, balik ta sa itong klase, that is, ang formula sa weight is ang mass, i-times pa nato sa 9.81. So, ang diri naman tayo given nga mass sa glycerin na 1,200 kilogram times sa 9.81, so that is our weight. So that is 11,772 newtons na siya class. Kung i-convert nato siya into kilonewton, kay usually kilonewton man itong ginagamit
para makita taas og isulat. So mahimo siyang 11.772 kilonewton. Una atong question sa letter A. And letter B is mass density. What is the mass density of our mass density sa ato ang glycerin? So kung saan pagkuha sa mass density, so that is baylo man ini. So that is supposed to be, this is B. So ang density is mass over volume. Muna yung formula. So natay mass nga 1,200, then ang volume niya given gyapon nga 0.952 cubic meter. So density now is 1,260.5 kilogram per meter cube. So wala na gias diri sa problem, but napa ni siya isumpay nga question, which is sa akong i-change ha. Pwede naman iwala, pero ako lang ibutang daan kay tagbuan naman gihapon ko ninyo. So kanina letter C, kung magkuha ta og unit weight, ang unit weight formula matagbuan na to niya. Or ato na lang ning balikan niya pag makatagbo na ta sa formula. Dili na lang sa tataman sa B ha. Nakaka diha class? Hello? Okay, naminaw pa mo, kasabot ra mo. Ano ba ako ninyo ha, kung paspas ra kay kung istorya or namoy wala nasabtan. Kanang pagkuan lang mo, tanang tingog, pag-excuse lang mo ha. Ano mo pag hands up kay di kay na ako mabantayan, pag tingog lang mo. Wala ko'y problema ha, imo kaulaw sa ako mag-ask. Okay ra? Yes, ma'am. Wala ra mo na Yes, paspasan? Okay, sige. So let us proceed sa problem number 2. So find the mass density of helium at a temperature of 4 degrees Celsius and a pressure of 184 kPa gauge if atmospheric pressure is 101.92 kPa and R is equal to 2079 joules kilogram Kelvin. Find the mass density. So saan na ito pagkuha sa density? So ito formula sa to ang density, that is sa sa density sa gas. So density is equal to P over RT. Itong formula di ba ganina, then isolve na to ang P. Okay, wala ko man tayo given nga P din ha. Okay, ang P absolute man na. So wala pa tayo P absolute, pero natay given nga mga gauge, atmospheric gauge and atmospheric pressure. So ang atong P gauge is nga given is 184, and then naatay atmospheric pressure nga 101.92. So makuha na to ang P, which is equal to 285.92 kPa. And then the next na to nga formula is R, naman tayo given na R nga 2079 joules per kilogram degree Kelvin. So kung ato siyang diretso na siya i-substitute, so no need na to solve. So next na to sa formula is T. So kung na to atong T kay naka degree Celsius man siya, so i-convert na to into Kelvin kay naka Kelvin man dapat. So ang pag-convert ani is degree Celsius plus 273. So may tabo 4 man atong degree Celsius, so that is just 277 degree Kelvin. And then kompleto na ato ang formula, so apply lang nato atong i-substitute lang nato sa formula ang atong given. So we have 285.92 times 10 to the power. Pamayon tag KPA class ha, naka times 10 to the power of 3 na siya. Kilo Pascal mo na siya class. So when you see kilo, that is 1,000. So ato siya nakakipay man kay kung Pascal lang na siya class, wala na times 3. So muna inyong mga pamantay-bantayan ha, KPA naka power of 3. Kung Pascal lang na siya, wala na, largo na 285. At kaya naka kilopascal times 10 to the power of 3. All over our R nga 2079 plus ang T ay times T nga atong na-solve, that is 277. So therefore ang atong density is equal to 0.4965 kilogram per meter cube. So basically class, ano lang siya, kanang substitution lang siya sa tuang mga formula. Pero dapat po, kani kay simple naman nga mga problem. So kung bali-balihon gali mo, like say, let's say for example, ang given is ingon ani,
density unya pangita ka og let's say temperature ana, so makita naman pud nimo class use kung ma-memorize lang nimo ang formula, makita ra nimo ang unsaon siya pag-solve. So mag-substitute lang ka. And then we have here topic number 3, the specific volume. So what is the specific volume? So it is the property of a fluid that describe the amount of space or volume occupied by unit mass of the substance. So muna ang unit volume mass sa ato ang substance. In other words, it tells you how much space one unit mass of substance occupies. Pasabot niya class ang sa example ka na nga given nga let's say container, ano ang given nga container, pila ang unit, pila ang mass in 1 unit ba? Kumbaga, the area nga 1 unit, so diba explain, pila ang mass substance nga ma-occupy sa isa 1 unit, pila ang mass nga pila ang iyang ma-occupy nga space. So, pila nga pila ang mass nga ma-occupy niya given anang 1 unit nga space. Okay, so na-explain. So, mo ni ang formula niya, 1 over density. So yun naman yung mga formula ha. Memorize na ninyo. So, if the density of a certain gas is 1,274 kilogram per meter cube, what is its specific volume? So, kung given ang density, diba, given na ang density. So, sayon na kayo kay 1 over density, raman na, given kay density, sayon na kayo, marag, reciprocal na din mo, divide na din mo dyan, 1 over 1.274 kilogram kilogram per meter cube. So, kung ato siyang i-divide, ang result is 0.785. So, muna naman mo gi-reciprocal. So, ang imo pong meter cube, ay imo pong unit, mabali po siya. May mo siyang meter cube over kilogram. So, yun na siya kasayon. Hindi na kayo na sa inyo ha. So, ang sunod na topic is specific weight. So, what is specific weight? Also known as unit weight or weight density, is a measure of the weight of a substance per unit volume. It quantifies how heavy a material is for a given amount of space. So, ang iyang formula is in SI unit naka-Newton per meter cube, in English naka-pounds per feet cube. So, para di mo makalimot, di ba kung magkuha og weight, kinaka-Newton man na siya. I-divide ra nimo siya og meter volume. So iyang unit is naka-meter Newton per meter cube. Kaya naman ang formula niya o gamma is equal to weight over volume. Ang weight naka-Newton or naka-kilonewton, then ang volume naka-meter cube. So, dili ra memorize ng units. So example problem number 4. So before mo proceed, sige. A cylindrical tank 80 cm in diameter and 90 cm high is filled with a liquid. The tank and the liquid weight 420 kg. So the weight of the empty tank is 40 kg. What is the unit weight of the liquid in kilonewton per meter cube? So unit weight lagi pangayo ha. So before daghan pa maagi ani class para magka-solve ka og unit weight, pwede ka mo largo sa formula nga weight over volume class. Di ba? Kung ano mo ang weight, and then i-divide mo sa volume. Pwede rin, gagamitan niya og density. Ano man class, di ba ang density is just mass over volume, di ba? Mass over volume. So, pare-pareha na sila. Dahil ang weight, diba kung ang mass times mo 9.81, mahimo man siyang weight. So, kung kuha na to ni siya, mahimo siyang mg, diba? Mg over v. Kung atong ibalik into mass, mahimo siyang mass times g. So, ang mass o ang m over v kay volume man, density man na siya, mahimo siyang rho times g. So, morning na ay formula diri nga rho times g. So, kung mo nang gikuha na niya ang density para kanina nang yung formula iyang gamiton. So, yun sa niya class, kuha siya density. So,
420 mo na ang weight sa liquid plus ang tangke, di ba? Tank and the liquid weight. So, buo pa man na siya. Yung ipangaya dire kay ang weight raman sa liquid. So, kaon sa nato ang sudlanan. Ang sudlanan is 40 kilograms, so minus 40. All over ang iyang volume, this is a cylindrical tank na 80 centimeter in diameter. So, you can use kuan ka ng ang sa nga formula imong gamiton para makuha ang volume sa kuan. Pwede pi r squared times ang iyang height, di ba? Mo man na ang formula. Or pwede po pi over 4 times yung diameter squared. Pero diri ayang gigamit is radius. So may mo siyang kay radius man divide sa nimo kay diameter man ning given. So may mo siyang divide sa nimo og 2. So may mo siyang katunga raman. So may mo siyang 0.4 squared times kani formula raman ni sa circle. Times sa nimo sa height para sa cylindrical man. So murang pi times 0.4 squared times 0.9. And then at this point, dapat kabalo na mo ang mga basic na mga formula sa to ang volume, getting the volume. Kaniagi naman ta, sila na solid mensuration. So dapat mga ano na nimo siya kanang naka-built-in na sa tuwa ng mga basic na mga shape. So dili na ka dapat maglibog ana so na pagkuha dili na nakatatana kay wala na language na ninyo sa nato sa pag-solve. Part na siya murag given na nga ka-memorize na mo na class. So dili na nato na siya i-tackle din niya. So if mag-solve ta may mo na siyang 840 kg per meter cube kung atong i-calculate. So now we have now density. So di ba kay ang density is mass over volume. So ang times lang nato sa sa iyang gravitational pull nga which is 9.81. Gravitational acceleration 9.81. So at 840 times 9.81 that is 8,240.4 Newton per meter cube. So nakuha na nato ang kuan unit weight. So i-transfer lang dahil niya into kilonewton. So, mo siyang 8.24 kilonewton per meter cube. If malibog mo ani class, kay napag-convert pa ka nila o kan. O convert pa ka diha og density. Kung malibog ka, pwede ra gud nimo ilargo atong formula sa formula to, weight over density. So, kung mag-weight over density ka, kaning din niya, kaning sa ibabaw nimo diri sa pagkuha sa density, ilargo na lang nimo ni diri og magkuha na lang ka close and open parenthesis times 9.81. And as is na siya nga formula, times lang nimo 9.81, largo mo solve. Kuha na nimo ang unit weight. Kung di ka gustuhan ni, kung gusto ko gani, pwede ra sa daghang ka maagi class. Duha sila. Okay. And then we have the specific weight, the specific gravity. So muna to last na topic for tonight, we have specific gravity. So also known as relative density is a measure of how dense a substance compared to the density of a reference substance or fluid. So typically water. So masin matingala mo class usahay na mga what is the relative density? So that is specific gravity ang iyang ginamina na ha. So it is a measure of kung unsa ka dense ang isa ka fluid over sa reference nimo nga fluid. So ang atong gina-reference na fluid usually kung liquid siya is water and if siya gases is air. So it's dimensionless quantity because it's a ratio of two densities. And it provides a way to compare the density of a substance to the density of a water under the same conditions. So wala na siya kuan class unitless na siya. So for liquid and solids, the reference density is water at 4 degrees Celsius. So, sa diha na nila class, hindi na ta hiro-hiro na kay trabaho na nas mga naka-discover anin. So, kita, igo na lang ta mo gamit sa ilahang na-discover. So, 4 degrees Celsius or 39.2 degree Fahrenheit nga water. So, naatay specific gravity nga formula which is raw liquid, density sa liquid over the density of the water. Okay? And then in gases, the standard reference to calculate the specific gravity is the density of air, which is S is equal to the density of gas over the density of air. So ratio lang na siya class ha sa to ang ratio lang na sa to ang liquid with the reference nila nga liquid pod. So kana mga simple naman kay siya nga mga formula so I know mamemorize ninyo pansit ra na sa inyo.
So let's say for example natay kon dire may comparison sa mass of object nga siya lang walay water and then mass of object totally immersed in water. So solve din tayo example. So we have here example number 5. Liquid carbon tetrachloride or CCl4 having a volume of 378 liters has a mass of 600 kilogram. So determine the following. A. The weight of CCl4. B. The unit weight of carbon tetrachloride. And C. The specific gravity of CCl4. So unsaon man nato pagkuha sa weight, muna ang question sa number what is the weight? So, weight is equal to mass times gravitational acceleration which is 9.81. So, given atong weight nga 6,000 times 9.81, so ang atong answer is 5,886 Newton or 5,886 kilonewton. So, muna ato ang weight. Now, number 2 is the unit weight of carbon tetrachloride or CCl4. So, unit weight, di ba, is just weight over volume. So, mo ni class atong bantayon nun kay ang given volume here is naka liters. So kani nga mga ingon ani bisan pa unsa nimo ka memorize ano to? Sayon ra kayo na kay ang formula what weight over volume ra. So wa ka nagbantay nga ang imong volume nga given naka liters kay unsa na ang kuan dapat naka kilogram naka newton per meter cube man. So meter dapat na siya niya naka-liter man na. So ato pa na i-convert class. So convert the volume into cubic meters. So sa exam, di na ko maghatag og mga ingani conversion baya ha. So kanang mga basic na conversion, wala akong ginaingon sa inyo, dapat memorize na ninyo. Kay niagi naman ta. So una pa na high school pa lang ta na natay sa mga nahimamat nga mga conversion, di ba? So at this point, mga master na ta na class. So, saan pag-convert sa ato ang sa ato ang liters into meters? So, naatay 1 liter is equal to 0.01 meter cube. So, ang ato ang mass ay ato ang volume is 378 man. So, i-times ato sa 0.001 para ma-convert into 300 into meter cube. So, that is 0.378 meter cube. So nanakay pareha na ang imuhang formula ay imuhang units i-comply na siya sa ato ang formula. So ato din siyang i-substitute. Kaya ang atong unit weight is just weight over the volume. So ang atong volume nga na-solve is 5 dapat ano ba siya? Pwede ninyo gamiton naka-Newton ha, pwede po naka-kilonewton. Basta sa inyong final answer, naka-denote ni rin nga kung naka-Newton, Newton din siya. Kung naka-kilonewton, dapat kilonewton. So, dayaan, ang ginamit niya is naka-Newton. So, that is 5,886 over the volume nga 0.378. So, ang atong unit weight TI is 15,571.43 Newton per meter cube. If ang imong gibutang dire kilonewton meter cube nya kani imong answer na maroon gid ka. So hindi ka magdinanghag ana. If imong gigamit is kilonewton dapat naka 15.571 ang imong answer kilonewton per meter cube. So kana mga basic nga mga dili mo magdapat magdinanghag ha. Kung newton, kung kilonewton. Inyong itan-awon ninyo. And then letter C is the specific gravity of carbon tetrachloride. So specific gravity, unsa kitong specific gravity? It is the ratio of the liquid over the it is the density of the liquid over the density of water. So density of liquid is of water is constant na siya class 1,000 na siya class. Dili na ta memorize na nimo dapat that is 1,000 kung naka SI unit. Inyo nang kung i-convert na ninyo na lahi na pud na siya kung ma-English na pud ha. So memorize dapat na to, okay? So kanang mga basic na mga dapat ka memorize ta. So again, specific gravity specific density sa ato
ato ang water is 1,000. So, memorize sa dapat class ha. So, atong kwaon sa nato ang density daan sa ato ang tetrachloride. Kaya di man ito makagamit na ng density. So, ang density is just mass over volume. So, natay mass nga 6,000 over volume nga 0.378. So, makuha na to atong mass nga, ay atong density nga 1,587.30 kilogram per meter cube. And then, since nanatay density sa ato ang CCl4, and then ang density sa water given na nga memorize na nimo is 1,000 kilogram per meter cube. So ato na siyang kuha na itong ratio para makuha itong specific gravity. So 1,587.30 divided by 1,000 is 1.587. So mo na itong specific gravity. So kung atong balikan to itong example number 1, ganina, kaya ipasolve man ta diri og density, unit weight and density wala man nato na gibayaan man nato di ganina. So kung kaniyang problem sa reservoir of glycerin has a mass of 1,200 kg and a volume of 0.952 cubic meter, find its weight, mass density, unit weight and specific weight. So ganina na-solve naman nato ang A and B. So ang atong isolve na lang karon is ang unit weight and specific weight. So diri ang formula sa unit weight is weight over volume. So na naman tay weight nga 11.772 kilonewton over ang volume which is given 0.952 meter cube. So kung ato na yung i-calculate, ang magawas is 12.366 kilonewton per meter cube. So kilonewton yung gigamit diri class ha. So kilonewton po datong final nga answer. And then letter D is solve for the specific weight. So, ang specific weight is, formula is density sa ato ang glycerin nga given over ang density sa water. Ang atong density sa glycerin is ato na solve, that is 1,260.5 over ang density sa water which is 1,000. So, atong specific weight sa ato ang glycerin is 1.26. So, dili na mag-end ang ato ang sure. Ma'am, dili na siya specific gravity dara, ma'am, sa D. Ay, specific gravity ni siya class. Buo naman yan. Ang specific weight of unit weight is the same na siya class. Thank you ha. Thank you so much. You're welcome, ma'am. Okay. So, specific gravity. Gravity. Okay. So, mo na din siya itong 1.26. Okay, any question class, clarification, and violent reaction. So, pagkakaroon, tama lang sa tadana ha, kay ma-information overload mo. May question? Wala. So, wala mo question? So, yung nani ang may tabo ha, kanang mag-meet man ta sa Thursday, no? Sa Thursday. So, ay, maghatag na ko o after sa discussion na to sa Thursday, maghatag na ko sa inyong first nga PIT. So, abang magkatok nainan ba ta mo nga ang akong PIT, ang atong sulatan sa atong PIT kay dili ta tong kuan ato bitong inyong plate. Mag-require ko sa inyo ha o bitong notebook nga dako. Notebook kada ko blue ang color sa cover. Dayon, mo dito ninyo isinasulat ang inyong mga inyong mga PIT. Napa mo class na tanong pa mo sa ako. Yes, ma'am. Okay, so yung ana ha kanang mag-buy na lang mo og dili ang siguro na mahalon class kanang mag-buy na lang mo ato nga notebook kay kanang ako mong gusto nga madala-dala ra ninyo para mastadihan. Kanang pag maghatag og PIT dili na ako na kuhaon ninyong notebook largo. Patanawon ako kung nag-answer na ba mo. Kaya ang purpose mo ng PIT ma-practice mo og solve. So kung kuhaon ako na largo magdali-dali ra pagid mo sulat unsa man pa may pulos, di ba? So ang muna akong yung sa inyo then ako maghatag ko dag hint sa inyo ha nga. Example mag term exam magkuha jud ko diha. Pag term exam or mag quiz magkuha jud ko sa inyo hang PIT. Dili man tanan pero magkuha ko para mainganyo mo solve ba. And then nag-ingon na ba ko sa inyo nga mag groupings ta. Ako na magpili sa inyong groupings ha.
So mag-groupings ta because natay mga activity sa kanang laboratory bitaw ninyo na kanang mag hands-on sa tawag na kanang mag board work mo dayon by group man mo. So let's say example a group of 5, then magpa-solve ko sa inyo ani nga problem sa board. Ang inyong mag-choose ko sa kada group kinsay mo solve ana. So mahitabo ang inyo na yung grado is as a group. So kung accumulated nga score ninyo as a group, mo yung score. So diha na ako na i-record sa inyong laboratory. Ang laboratory niyo that is 25% pananaw sa inyong grade. So mo na ingana na ko siya para mag-study mo as a group pod. Tinabangay mo ba? Like for example, sa inyong grupo na ay weak siya nga topic. So at least naamo mutabang kay kung di pud niyo tabangan, adaway mo pud mo. No, so isa po siya ka strategy na maka-learn inyong kauban. Wato pong mga maayo, mas maka-remember mo, mas maama mo, maayo ka mo, kung mo share mo kay madiha man niya mag-age na akabalo gid ka kay naka-share man ka. So yun na siya. So dili naman po siguro kay na sayon kay ang lisod kay ang pod ang dili man siya pareha sa structural theory nga grabe ka tagas ang mga solving ba so makaya rag mag board work ta ha. So maybe sa Saturday makaingon ana na ta kay mahuman naman ta sa sa Thursday ani nga topic sa kani nga topic lang ha. So mag-practice na mo solve atong sa book bitaw ang sa book nga akong gipangkuan. And mga bisan aha pa nga mga aha mo makakuha og mga sample problems kay aron ma-practice mo kay mo na kung yung sa inyo damay-damay na this. So kung gamay ang score ninyong kauban, makita ninyo nga inig mag-activity na tanya, hina inyong kauban. So at least pagka next inyo nang tudluan ha. Kuan. So, nga na ra, Saturday siguro mag-ingon ana na ta. That is Saturday, 6 to 7:30 man mo. So, I might give mga 5 man mo kabuk. So, basid 5 problems or 10 problems akong mahatag ana na day. So, maura man siguro. And then, by Thursday pod, hatag na ako yung first na TIT. So, check na ako na probably sa sa Saturday. Check na siguro na ako. Tanawon lang ha. So, kung dapat mag-check ko, dapat naka-answer na gid mo ha. Mas maayo siguro, dili na lang ko magsaba when para pagdali gid mo. So, tanong nga po ninyo yung agi ha. Sadahan ninyo. Ang pingin ninyo, kay daladalaon na ninyo. Permi, ang pingin ninyo. Kaya basig abot sa finals natin pa sa pangit na kayo nyo. Okay, so murag maura man. Joel Budlaw. Excuse me, ma'am. Katong pasabot nimo na blue book, ma'am. Katong katong record book, ma'am. Ang para sa logbook. Ako man, kanang dili, kuhan lang siguro kanang, ayaw lang to kay medyo mahal man, siguro to ba? Unsa man, kanang kaya ra to ninyo, or katong notebook lang, itong dako bitaw nga notebook. Pwede ra ka ng big notebook na pasabot ni mo, ma'am. Kana. Kay basig mahalan ra sad ang uban. Ang uniform na lang denta, ha? Ato lang tang baratuhon, di na kita magasto kay kanang sigma, kwanta. Okay na ko ato pagpapahan lang ninyo inyong kuan inyong agi okay na ko ana. Okay. Unahan mo mag color okay ra kay ko drawing mo nindot pero dapat tadahan kuan gid niya detailed ang inyong pag-solve. Ngayon ang kanang kuan kanang shortcut lang. Okay, so murag maura. And natay classmate ninyo nga mo transfer sa PCAS ni sunod siya karon wala. Wala man no. So atong mo transfer gid siya as a whole kay diri man gud ta mabikil sa grupo-grupo kay mag grouping sa nga activity niya kung magsagol-sagol mo malisod ko. Okay? So murag maura man and mag-study mo ha. First quiz siguro nato is it could be next week nga paan. Pero face to face na siya ha. Manghangyo ra ko sa inyo ana kung matunong siya og dili Saturday. Okay? Sige, bako nga, Lizette Marie. Ihatag niyo mo ang PPT after class, ma'am. Maghatag ko karon. Ako na ihatag para makahinahinay mo study. Okay? Thank you, ma'am. Sige. So, napay question, class? Wala na. So,
kanang let's end the class and wait lang kadali lang ha balik ko og attendance na perfect na mo balikon sa nako si naana si Malakaman wala si Malakaman No, pa na siya ma'am kay wala siya sa group chat. ala kailan mo ani niya Kailan ko ma'am, ako lang siyang i-approach. i-approach na lang ko palihog kay basig maulahin na siya ayo ha and then kani si Merina ang